5 habits that secretly ruin your life. So madalas nating ginagawa pero hindi natin napapansin. Number 1 is worrying too much about the past. Paulit-ulit natin binabalikan yung mga bagay na tapos na. Mistakes, regrets, mga missed opportunities. Iniisip natin, sana pala hindi ko ginawa yun. Sana pala ganito yung ginawa ko. Pero ang reality kasi, hindi na natin mababago kung ano yung nangyari sa past. Nauubos lang yung energy natin kakaisip dun. Instead, na dapat yung energy natin is pino-focus natin sa pagbibuild ng future natin. Hanggat hindi natin natututunan na tanggapin yung mga nangyari sa past, hindi tayo makaka-move forward sa buhay natin. Number 2 is worrying too much about the future. So kabaligtaran naman siya ng number 1. Overthinking sa mga bagay na hindi pa nangyayari. What if mag-fail ako? What if hindi ako maging successful? What if mangyari to? So, natatakot tayo sa mga bagay na hindi pa nangyayari. 'Di ba? So, pag ginagawa kasi natin yun, kaka-overthink natin, na-stuck lang din tayo. So, hindi tayo makagalaw, hindi tayo makagawa ng actions kasi nga masyado tayong worried sa future. So, hindi kasi natin makokontrol kung ano yung mangyayari sa future. Pwede natin siyang ma-influence, pwede natin siyang paghandaan. Pero ang reality, hindi natin siya makokontrol. Number 3 is too much social media. So, bakit hindi siya maganda? Kasi pag masyado tayong babad sa social media, ang nangyayari na i-compare natin yung sarili natin sa mga nakikita natin sa social media. For example, yung mga achievements ng mga friends mo, gano'n. So, yung pagbili nila ng bahay, sakyan, etc. So, pag ganun, anong naramdaman mo pag nakikita mo yung mga ganung bagay? Minsan, naramdaman natin na, ay, napag-iiwanan na ako. Kung na-inspired ka sa kanila, that's good, that's great. Pero, ang reality kasi, most of us, pag nakakita tayo ng success ng iba, hindi natin maiwasan na i-compare yung sarili natin. So, bakit sila successful na? Bakit ako nandito pa rin? Pero ang hindi natin kasi nare-realize is kinukumpare natin yung normal life natin or yung daily life natin sa highlight reel nila. So, syempre, hindi din naman natin alam yung mga pinagdadaanan nila. Hindi din natin alam kung ano yung mga nangyari para ma-achieve nila yun. So, instead na mag-focus tayo sa sarili natin, is pinapanood natin yung buhay ng ibang tao. Number 4 is too much complaining. Yung lagi kang may reklamo. Sa trabaho, sa school, sa buhay, di ba, sa ibang tao, lagi ka nalang may reklamo. Sa una, parang normal lang siya. Pero habang tumatagal kasi, nagiging habit siya. So, puro negative na lang yung nakikita mo sa buhay. So, pag gano'n, naapektuhan din kasi yung energy mo. At ang isa pang pinakamahirap dyan is now off mo yung mga tao sa paligid mo. Di ba, isipin mo, sinong tao ang may gusto na makipag-bonding sa taong negative o yung reklamador? Instead na nagsiselebrate siya sa buhay na yun nga, na masaya siya, na-appreciate niya yung mga gandang bagay, hindi, reklamo siya ng reklamo. So, hindi talaga siya maganda. Hindi maganda maging reklamador. So, iwasan natin yan. Number 5 is blaming others for your mistakes. So, pag may nangyaring mali o kaya hindi maganda, lagi kang may sinisisi. Ibang tao, o kaya yung circumstances, di ba? So, inisip mo, hindi ko naman kasalanan eh. Di ba? Kasalanan nila. Wala kasi akong choice. So, yan yung mga sinasabi natin sa sarili natin. Yan yung mga excuses natin. Pero hanggat hindi kasi natin inaako yung responsibilidad, hindi tayo matututo. Kasi feeling natin, wala tayong control. Pero, meron talaga. So, di ba? Nasa isip natin, bakit ako magbabago? Eh, hindi ko naman kasalanan. Kasalanan naman nila. So, pag ganun yung mindset mo, hindi ka na mag-grow. Naiintindihan ko. Yung ibang circumstances talaga may mga negative effects sa buhay natin. Tsaka yung ibang actions ng ibang tao sa buhay natin. Pero hindi kasi natin nakokontrol yung mga ganung bagay. Hindi natin nakokontrol yung ibang circumstances o yung ginagawa ng ibang tao. Ang makokontrol lang natin is paano yung response natin, paano tayo mag-react sa mga ganung bagay. Ako kasi naniniwala ako na responsible talaga tayo sa sarili nating buhay. Kung nasan ka man ngayon, kung ano man yung estado ng buhay mo ngayon, maganda man yan or hindi, kasalanan mo yan. Effect yan ng mga habits mo. Last year, 5 years ago, 10 years ago. Yun lang guys. Sana may natutunan ka sa video na to. Sana may naitulong ako sa'yo. And see you next time.